Tatlong beses na tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? Sabi nga ng ibang mga komentaryo, lalo-lalo yung mga Pilipino, parang babae. Kasi yung babae, yan ang nagiging magtanong, iniibig mo ba ako? Pero bahagi yun, bakit tinanong na Jesus si Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Bahagi yun na napakahalaga na makita natin yung alin, yung muling pagtatalaga kay Pedro. Bakit? Kasi kung inyong maalala, tatlong beses na itinatwag ni Pedro sa Jesus. So, bahagi yun. Alam naman namin si Judas, magkano si Pedro na nagtatwag ay tawagin na natin ngayon dahil ay bahagi na betrayal of trust. Yung pagkawala ng diwala. Kaya dahil sa Jesus natin, itawag ka natin, re-establish yung ugat. Kaya muli tinatanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? Para makabawi si Pedro bilang pinili ni Jesus, hindi lamang bilang isang alagad niya, ngunit yung mangunguna, pinuno ng kanyang mga alagad. Kaya napakahalaga itong tanong ni Jesus. Kinakailangan muling magkaroon ng ugnayan at pagtugon. Kaya nga, kung yung makikita, yung mga religious organization natin, mayroong installation. Bahagi yun na bulutusin, hindi nga lang yung tanong ay iniibig mo ba? Pero kung inyong pagnilayan, yung mga nagulingkod, either sa organized o hindi ang papasok ko. Yun ay dapat makita natin na sabi nga natin ay nagmumula sa pag-ibig natin kay Jesus. Kaya tayo tumutugon sa kanyang panawagan. At mahalaga yung pagtugon, hindi lamang yung tanong. Kinakailangan yung pagtugon. Bagaman, sabi nga ni Pedro, alam mo, iniibig pa yun. Pero bakit kinakailangan yung pagtugon? Kasi napakahalaga na makita natin na nangangulugan ng kung tawagin namin ay pandamas na pagkilos na mayroon kaakibat yung nabanggit na pagtugon. Kaya yun lang muna makita ko na nais na pagdibain ni Jesus yung ugnayan niya kay Pedro bilang isa sa mga alagad at pinuno ng mga alagad. Bahagi mo na kung saan ay ipinawaman ni Jesus natin na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Pakanin mo ang aking mga tuwa. Pakanin mo ang aking mga bata
yung ating pagtugon kay Jesus ay upang pangalagaan ang kanyang katawan. At alam naman natin may kanya-kanya tayo mga pagkilos para pangalagaan ang bawat isa. Kasi napakahalaga yung mahali ng pagtugon ng utusin mo, yung mga ministry, yung mga pagkilos na kailangan natin sa pagpapara. Na sabi nga natin, higit sa lahat na tutulong sa atin natin ay maging banal. Ginawag natin maging banal. At para sa para lumago sa daigdig na ito, magtulungan, umunlad, at bahagi na huwag natin kalimutan na ang kinakailangan natin ng alin, yung maayos na kung tawagin natin ay baka Kristiyano paglago. Hindi lang po basta paglago, mga Kristiyano paglago. Kaya napakahalaga sapagkat sabi na natin, yung ating pakipagpapayag sa Diyos ay hindi magproblema kung hindi natin natutulunan yung pangailangan ng bawat isa. Sa ayon sa mga ministeryo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya bahagi yun. Kaya nga yun ang tinatawag namin na yung symbol of the cross. Yung ugnayan ng tao sa Diyos at may ugnayan ng tao sa kanyang kapwa-tao. At pangatlo ay kaakibat yung makatugon sa misyon ng Jesus. Sabi nga ulit hindi mo alam kung kailan kung saan ka dadalhin at kung saan hindi. Katulad na pagtanda mo, iunan mo yung kamay at iba ang ibigis ninyo. So, bahagi mo ito, yung pakikisa namin, pinatawag namin mission ni Jesus, na yung ginagampanan natin ay hindi lamang yung aming kagustuhan. Ngunit makita natin ito yung kagustuhan ng Diyos. Pakikisa natin sa misyon ni Jesus at sa misyon ng simbahan. Kaya medyo mabigat yung paanyaya na pinapahayag ng buong ikabayan. Kaya kaakibat ito yung alin. Yung sabi nga natin na ito ay hindi sila nakasanabi sa pag-ibig. Kasi ito yung uli ng Diyos na may tayo. At naniniwala tayo na ito yung magkagabay sa atin. Kaya mga Muslim, napakahalaga yung iniibig mo ba? At sana po, tayo ay mapagtibay tayo kasi tinatawag tayo ng buong kapal. Iniibig mo ba? At nawa ay may mga paanyaya na pinapahayag mo sa Jesus. Hindi lang sa Pedro, kakanin mo ang aking mga lupa. Bilang isang bayan ng Diyos, may tungkulin tayo na pangalagaan ang bawat kasapi ng bawat
paninaw natin ay nawa ay sa pamamagitan ng mga bahagi mapalalim namin ang aming tubod. Panginoon, iniibig ko po kayo.